Sobrang magkalapit. See, full face helmet na may GP spec, full face secured versus half face helmet na halos same ng bigat. Anong pipiliin mo? Axe to the max! Yeah! Today, magre-review tayo ng helmet na binili ko from the Makina Moto Show. Since marami na tayo natatry na mga motor, may natry tayong adventure, may natry tayong classic, may natry tayong big bike scooter. Kailangan na natin mag-invest sa helmet na mas versatile. Kasi yung current natin na ginagamit is a classic helmet. Then, nakikitaan ko na din siya ng mga wear and tear sign. Then, most especially pag nasa expressway, pagka 100 and up yung takbo, nagwiwiggle na siya and medyo malala na din yung wind noise. So, ang helmet na drum roll. Ang helmet na binili ko ay walang iba, hindi ang SEC helmet. Safety, endurance, comfort. Full face helmet, and this is a Nitec helmet collaboration with SEC for their GP spec helmet. Boss. Okay. Ayan. So sa box, meron kasamang clear visor na pinakabit ko na yung pin lock nung nabili ko. Silang binigay ng freebie sa akin. Actually, pinapili nila ako kasi mabait yung nag-assist sa akin. Pinapili nila ako kung gusto ko ng balaclava, tumbler, or shade. Pero ang kinuha ko tumbler. Pero, shout out kay Mike kasi na-arbor niya yung tumbler. Papakita ko na lang yung picture. Dito. Napaka-kintab, napaka-kinis. Yan. Alright, so katulad nga ng sinabi ko kanina, this helmet, Nitec, is collaboration between Nitec. As we all know, Nitec is an Italian brand that main focus with racetrack helmets, and their design creation is in California, and the other brand is SEC. Makikita niyo dito, SEC. And then, SEC is a very much reputable brand here in the Philippines. And so, sigurado kayo sa helmet na to, protected ang ulo nyo. Yan. Pinalagay ko na din yung pin lock. Ang nakita ko agad-agad dito is naka-double D-ring na siya, which is sobrang importante sa lahat ng helmet. Para sa akin, bare minimum yung naka-D-ring. Yung meron tayong air vent. So, all you have to do is pull down. Meron siyang 2 setting. Meron din tayong air vent dito, magkabilaan. Yung pinakamagandang air vent. OHA. Ganda-ganda. Ang highlight is pagka tinaas mo to, ito yung features nila na magbibigay awang yung lens para hindi pasukan, hindi mag-moist yung loob ng lens mo. Tapos pag nasa gitna naman is yun yung normal. Ayan. Yun yung normal. Then, pagka ginanya mo naman, yan yung pinaka-sealed. Ibig sabihin, yung lens dumidikit na mismo dun sa pinaka-gasket. O, eto, dito, sa pinaka-gilid ng helmet. Para ma-make sure yung wind noise is sobrang minimal lang. Kung may abang sa intercom. Ayun guys, meron siyang abang sa intercom. So, it's a good thing na may ganyan. At yung foam niya is hindi nakaharang dun sa lagayan ng intercom. Hindi ito yung first time na susuotin ko to. Kasi nasuot ko na to nung binili ko. Trinay ko na to. Siyempre, mahalaga pa din yung fittings ng helmet. Ako, I strongly suggest kung bibili kayo ng helmet, kung di nyo kabisado, kasi iba-iba yan per brand. May ibang mga brand na iba yung sizing nila. Pero pinaka-perfect talaga is pumunta kayo and sukatin yung actual na helmet. Snug fit siya sa akin. Press yung cheek ko. Tsaka pag gumagalaw ako, hindi siya gumaganon or gumaganito. Kumbaga sumusunod siya sa ulo ko. Kasi this is made by full carbon fiber. Simple yan lang. Diba? Is the weight.
Yun yung pinaka-importante kasi as you can see, carbon siya. So, fully carbon fiber. So, ngayon, itatry natin kung ano ba yung mas magaan. Compare natin siya. Meron na po itong chin mount. So, i-compare natin siya sa isang half-face. Ang timbang ng isang half-face helmet, 1.30 kilo. Okay. 15 grams different. Ang mas kapantay na bigat netong Nisek helmet na fully carbon is itong half-face. Sobrang magkalapit. See, full face helmet na may GP spec, full face secured versus half face helmet na halos same ng bigat. Anong pipiliin mo? Now, subukan natin i-try yung helmet sa actual na pagmamotor para malaman natin yung performance niya. Titignan natin ano yung performance niya sa daan. Unang napansin ko sa helmet, sobrang gaan niya. As in, ang gaan niya talaga, parang wala kang suot. Maganda yung helmet, yung di siya masyadong malaki sa appearance niya. Then stylish talaga siya. Medyo bilog siya, no. So we're currently using Panarea 125. This is a classic scooter. So ganun, bagay pa din siya. Hindi siya masyadong, alam niyo yun, may mga helmet kasi na parang too much edge. Nisek, hindi siya ganun. Hindi siya sobrang ma-edgy. So, bagay siya sa sports bike, cruiser, scooter, sa mga classic, tapos sa mga naked, bagay na bagay din siya. Tapos yung styling niya, hindi siya mukhang astronaut. Yung hindi siya sobrang laki sa ulo, saktuhan lang siya. Parang ang liit niyang tignan, pero compact kasi siya. Honestly, nung una ko siyang nasuot, parang masikip yung sa pisngi niya. Pero nung nagamit ko na siya 5 minutes after, medyo parang nafe-feel ko na okay na yung fit. Kasi katulad din naman ng ibang bagay, like sapatos, di ba, may mga break-in period din yan. Pag bibili kayo ng gloves or ng racing suit, may mga break-in period din yan. So, ito, kung mapapansin nyo, snug fit lang. Di ko alam kung kita sa camera, pero snug fit lang siya. Medyo compress sa pisngi ko. And nakapagpakasya pa ako ng isang salamin. So, ayan. Hindi siya masakit sa noo, sa ulo. Yung paligid dito ng ulo, hindi siya masakit. Kadalasan ng mga snug fit is masakit sa ulo. Pero ito, hindi siya masakit sa ulo. Siguro dahil na din sa foam niya na malambot and presko. Let's talk about the wind noise. Okay, takbo tayo ng mga 80. Okay. Meron akong nararamdamang wind noise, pero kumbaga alam niyo yun, hindi siya sipol. Parang irritating siya pag tumatakbo ka ng mga 80 kilometers per hour, 100 kilometers per hour. Hindi siya sumisipol. Ang nangyayari sa kanya is parang naririnig mo lang yung hangin sa labas, pero walang sumisipol. Normal naman ata yung wind noise sa kahit anong helmet, diba? Hindi naman yung maiiwasan. Pero ito, minimal lang. Hindi siya sobrang grabe. Meron kaming classic helmet, yung ginagamit ko before, which is sobrang lala talaga ng wind noise noon. Kasi pag nagbi-big bike kami, yun pa lang kasi yung helmet ko dati. Pag nagbi-big bike kami, sabihin na natin 100 to 120, nararamdaman mo wala siyang aerodynamic, tsaka umuuyog, nagwiwiggle yung ulo mo. Meron ka ring mararamdamang sipol
Kasi wala siyang ano, yung mga rubber na nakapalibot dito sa gilid ng helmet. Wala siya nun. Ano lang siya, parang lens lang. Tas after nun, yung mismong helmet na 60 km/h, wala kang maririnig. Napakalinis ng tunog. Bukod sa ang gaan niya, 'di ba? Ang dami niyang mga air vent. Ayun, tulad nito, ito, sobrang functional nito. As in, maririnig niyo siya sa ano. Ayun, maririnig niyo yung difference. Ayun, oh. Ito yung sarado. Oh, ito yung bukas. Okay, 'di ba rinig niyo? Ito yung sarado. Ito yung bukas. Ayan. Aside from that, meron din siya. Ito yung pinakagusto ko eh. Sobrang high-tech. Yung nasa ulo. Ayun oh. Pag pinindot niya yung isang beses, magkakaroon siya ng parang nagpa-pop na air vent. Tapos may hangin na pumapasok dito sa gitna ng ulo ko. Ganun siya ka-functional. So sa best features na itong ano, netong helmet na to, is meron siyang lock dito. May lock siya dito. Na pagka gusto nyo ng more air, pipindutin nyo lang yon. Pagka gusto nyo ng sealed talaga siya, iaangat nyo lang. So balik natin siya dun sa kanina, yung pinakataas. Yan, mas better talaga. Alam nyo, I do really appreciate yung mga helmet na may mga ganitong features, no? For its price. Kasi this is a 13,000 pesos helmet. Sobrang mura na nun compare sa mga ibang fully carbon na helmet. Then may mga ganito pang features na lightweight. As you can see, reputable brand naman ng SEC, 'di ba? Di naman kayo ipapahiya niyan. The thing that we will do is magpapalit ako ng helmet. May dala ako dito isang helmet. This is a classic helmet. Papalit ko para to see lang yung comparison, 'di ba? Yan, nakapagpalit na ako ng helmet. Ang gamit kong helmet ngayon is the Rook helmet, na helmet namin dati pa, na ginagamit namin pag gagamitin namin yung mga classic bike na dati, like this, yung Panarea, ganyan. Tapos, okay, so dito mapapansin nyo, wala siyang, yung mic ko, yan, wala siyang pinagkakabitan. Yung pinagkakabitan lang nito is yung mic ng intercom. Kasi dito sa Rook, walang chin curtain. Mas rinig mo yung wind noise. Ayan, oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na parang may sipol. Ayan. Yung wind noise dito may sipol siya. Hindi siya yung parang naririnig mo lang. Pero dito sa Rook, may sarili siyang identity eh. Okay? May sarili siyang purpose. Hindi siya pang mabilisan, hindi siya pang, kumbaga, pogi to kung pogi, pero kumbaga hindi na siya angkop sa pangangailangan ko kasi as of the moment. So hindi na siya versatile para sa lahat ng klaseng motor. That's why I bought a new helmet na kahit papano babagay sa kahit anong motor na gagamitin ko. Sa Rook, tumagal din kami dito ng siguro 2 taon na gamit. So gamit na gamit din talaga namin to. The next thing you will hear from this helmet is yung wind noise niya. Tatry natin magmabilis. Paparinig ko sa inyo yung difference. Run tayo ng 60 to 100. Try lang natin, okay? Okay, 80, 90, 90, 100. Uy, may kulabaw na tumatawid.
Isa din sa mga nagustuhan ko dito sa Rook helmet is naka-D-ring na din to. Mas safe kasi ang D-ring kaysa sa quick release type of helmet. Then aside from that, yung range ng nakikita mo dito. By the way, yung sa Nisek din naman is maganda din yung range ng nakikita mo doon. Walang blockage. Siguro nakikita mo lang yung pin lock dito, pero transparent naman yon, hindi siya masyadong halata. Yan, so palit tayo dito ng helmet. So ayan, nakapagpalit na tayo ng helmet. We're back at using Nisek. Magsasabi na ako ng opinion ko about this helmet. Kung ano nga bang final verdict. Helmet to the max. Nisek to the max. Technically, ang final verdict ko dito, basically worth it siya. Kung kayo mahilig kayo sa helmet na maganda, magaan, versatile, and then maraming features katulad nung shield nung helmet, this one. Kung mahilig kayo mag racing, kung gusto niyo ng mga helmet na may weight reduction, kasi kahit yung hindi carbon nito is magaan din talaga. So bibigay lang siguro ako ng cons kasi nasabi ko na lahat ng pros di ba? Unang cons for me is yung mga piyesa niya. Medyo nahirapan akong maghanap nung gusto ko kasi sana ng iridium na lens. Kasi para sa akin mas mas maporma pag iridium yung kita yung reflection sa harap. Yung smoke lens is hindi siya advisable talaga gamitin sa gabi. Though meron din naman to kasamang clear visor, pagka nakakita ka ng iridium, mas okay yun for me. And next thing na siguro pinaka-cons sa akin, medyo hindi siya eyewear friendly, no? Medyo nahihirapan ako ipasok yung salamin ko pag suot ko na siya, since ako hindi talaga ako pwede mag-drive ng motor or kotse nang walang salamin. So technically that's one thing. Kasi yung ibang mga helmet meron silang abang banda dito. Na parang para mag-slide agad yung salamin mo. Pangatlong cons ko sa kanya is yung mechanism niya. Though it's a good features, but definitely isa din siya sa cons ko. Kasi most of the time, since bago sa akin yung helmet, hindi ko alam kung ano yung pa-sealed dito, ano yung neutral lang, ano yung mawawala yung fog. So natatakot ako sa kanya kasi pagka nala ko siyang ganon, tas nakalimutan ko, pagka inangat ko to, parang may crack sound na maririnig na, kumbaga pa iba, para siyang masisira. Unlike pagka properly na set mo siya, madali mo lang siya ma-open. So una is yung parts, yung like iridium lens, yung pagiging eyewear friendly niya. Hindi siya eyewear friendly. Is yung sa mechanism niya. If Nisek can think of other way of placing this kind of feature to their helmet, siguro mas maganda kung dipindot, diba? I don't know how they will do it, but definitely this is not the perfect feature, but it's a nice feature to have. Dito lang nagtatapos yung review ko with the helmet. If gusto niyo na mga ganitong usapang motor, usapang helmet, usapang kahit ano about sa motor, kindly subscribe and see you to my next content.